Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for fire sign. Aries, Leo, Sag. Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates, guys. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Normal yon kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. Pero kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading. Jing Tarot Reader. I-search mo lang siya sa Facebook. And yeah, this is for fire sign. Kapalaran sa pag-ibig. Love reading to, guys, ha. The Magician is here. Main energy mo muna, ha. Lagi ko nakukuha yung Magician. So, I don't know. Some of you, you could be dealing with a person na talagang gustong-gusto mo. You are really thinking about this person. Hindi mo siya maiwasan eh. Hindi mo siya maiwasang hindi isipin, hindi mo siya maiwasang hindi maalala. You know, there are times na napapanaginipan mo pa nga yung iba sa inyo, no? Kahit ayaw mo siyang isipin, kahit ayaw mo siyang mapanaginipan or what, gumagawa ng paraan para mangyari yon or nangyayari. Some of you gusto mo magkaroon ng pagbabago, gusto mo mabago yung bagay na yon because you know it's wrong, mali, hindi pwede, or ayaw mo lang, parang gusto mo lang mabago itong klase ng pag-iisip na ginagawa mo dito sa person na to. Pero with the Emperor, Aries energy, medyo may mga times din kasi na siya yung nakakapagpasaya sa'yo. Or nakakatulong siya sa'yo. Ganon. Or yung mga memories ninyo, pag inaalala mo yon, medyo nakakawala ka sa pag-iisip ng mga dapat mong isipin, like problema, stress, etc. So somehow, nagiging escape mo siya eh. So yung iba sa inyo ganon. So, pwedeng kahit pa paano nakakatulong pa rin naman yung pag-iisip mo dito sa taong to by, you know, yung iba nakakawala ka sa anxiety, depression, etc. sa pag-iisip sa kanya. Kasi 'di ba, instead of thinking of problems, instead of, you know, nade-depress ka or what, you're just thinking about this person. Oo, malungkot, pero iba pa rin yung lungkot or yung anxiety na ibinibigay ng mga problema mo or ng mga kinai-stressan mo. You know what I mean? So anyway, sino ba the person na connect mo fire sign? Person na connect ni fire sign. Spirit guides, angel guides, person na connect ni fire sign. Oh. Wait lang, guys. Person na connect ni fire sign. Okay. Hindi ko to kukunin. Kukunin ko lang iyon. Tsaka itong nakahiwalay. Four of Wands. Oh, for some of you, some kind of ending or something ended sa inyo na itong person na ito, or something is ending. With the Four of Wands, pwede may kinalaman sa career
or pwedeng may kinalaman sa something na stable sa buhay nitong person na to. I don't know if you're dealing with a married person or yeah, maybe there's a marriage na involved dito with the Four of Wands. Ngayon, kaya ka na-obsess kasi pwedeng your person is already married or maybe your person is, kung hindi naman marriage, pwedeng yung pagkakalayo, may pagkakalayo sa inyo because of career. So, parang na-obsess ka sa kanya, wala kang magawa kundi isipin lang siya dahil hindi mo naman pwedeng baguhin kung ano man yung sitwasyon niya, etc. And I can see may communication pa rin. Pero of course, may challenges. Hindi pwedeng tuloy-tuloy yung communication or connection dahil may nakamasid, may nakatingin, may pwedeng magselos, etc. Some of you, pwedeng may kinalaman nga sa third party situation. So anyway, ano yung emotion mo for this person? Kunin natin pareho na, no? Emotion mo at saka emotion niya. Emosyon ninyong dalawa sa isa't isa. You do have the King of Swords, Knight of Cups, yung person na ito, emotion niya for you. You do have your game over with the Five of Swords, Eight of Cups, the World, and the Five of Cups. Okay, yung iba sa inyo gusto mong mag-offer or gusto mong i-offer ang sarili mo dito sa person nito or gusto mong mag-offer sa kanya or vice versa, gusto mong mag-offer siya sa'yo. Ganon. You want to kung siya yung mag-offer sa'yo, you will definitely accept this person. Well, I hate to say you this, pero sa ngayon, with the Five of Swords, feeling ng person na ito wala na. And with the Eight of Cups, medyo hindi na siya interesado eh. With the World, feeling niya kompleto na siya sa kung ano yung meron siya ngayon. And with the Five of Cups, alam niya malungkot or masakit para sa'yo, but you know, yung choice niya is whatever buhay ang meron siya ngayon, okay na sa kanya to. Okay. And I mean, for some of you, obsessed ka sa person na ito in a way na dahil lagi mo siyang tinitignan, yung profile niya, yung mga posts niya, etc. Binabalikan mo pa yung mga messages ninyo or whatever sa inyong dalawa. So, kaya ka nagiging obsessed kasi hindi mo rin tinutulungan yung sarili mo. Nakalimutan siya. Oo, sasabihin mo, okay, nakalimutan mo kasi gusto mo na ng pagbabago. Pero, nandun yung nag-i-expect ka pa rin. Nandun yung hindi mo pa rin siya tuluyang dinidelete or inaalis. And in order for you na completely maka-move on, malayuan itong person na ito, is to completely remove this person from your life. Pero hindi mo ginagawa yun. So, actually, yung iba, iniisip nila, soulmate ko yata yung taong yun. Well, kaya lang nakaka-contribute na soulmate mo tong taong to kasi iniisip mo talaga soulmate siya.
soulmate mo siya. And might be because of sa panonood mo na rin ng tarot reading, although I am also a tarot reader and might be naka-follow ka sa akin, lagi mo pinapanood, lagi ka nakaka-relate. Yun kasi minsan nakakadagdag din sa dahilan kung bakit lagi mo siyang naiisip. Okay? And katulad nga ng drugs, although kasi it looks like the magician is using drugs and that is obsession. Katulad nga ng isang droga, walang ibang makakatulong sa sarili mo para makawala ka dyan, kundi ikaw mismo. Okay? Maybe some of you, kailangan mo rin ng tulong ng ibang tao, sabihin na natin ganun. Pero in a way, maybe you have to keep yourself busy, no? Kasi kung wala kang ginagawa, at ang free time mo laging manonood ka ng tarot or makikinig, mamasid-masid ka sa post niya kung may bago na siyang post or what, hindi mo siya completely inaalisan. Hindi mo pinipilit ang sarili mo kalimutan siya. Okay? So, it's like addiction. And look at the picture here, the King of Swords. Makita mo parang drug lord, yung itsura ng tao dito. And this is you, na parang pinipilit mo yung sarili mo na na maging okay. Pwedeng yung iba pinapaniwala mo rin yung ibang tao regarding sa connection ninyo or what. Kung nakaka-relate ka doon, this could be your reading. Anyway, ano yung gusto niyang mangyari? Let's find out kung ano gusto niyang mangyari. You do have here the Two of Wands, the Sun, the Nine of Swords, and the the Nine of Wands. Bottom of the deck is the Two of Pentacles. The Two of Pentacles is regarding sa kanyang priorities, and pwedeng priority niya is magkaroon ng maybe new beginning regarding pera. May iniisip siya na something na gusto niya simulan regarding pera. So, gusto niya mag-focus doon na maging maayos yung kanyang finances, yung kanyang career. Two of Wands, may plano siya Sa ngayon, masaya na tong person na to with the Sun. And with the Nine of Swords, kung meron man siyang ikinalulungkot ngayon, maybe it has something to do with Knight of Wands, which is pwedeng may kinalaman sa pagta-travel, or with the Knight of Wands, pwedeng hindi siya happy sa kung ano yung meron siya, mga accomplishment niya. So, for some of you, kung may kotse siya, kung may sasakyan siya, hindi siya masaya dito sa sasakyan na to, gusto niya na mas magandang sasakyan. If meron siyang bahay, maybe he or she wanted a bigger house. So, ganun. Parang gusto niya na mas malaki or mas maganda sa kung ano yung meron siya ngayon. So, dun siya nasasaktan. Siya nalulungkot. Gusto niya magkaroon ng pagbabago regarding doon. But overall, this person, sa personal life, sa usaping personal life, masaya naman na siya. Okay? And let's move on sa gusto niyang sabihin sa'yo. For fire sign, please, Aries, Leo, and Sagittarius.
for Aries, Leo, and Sagittarius. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides. For fire sign, anong gustong sabihin ng person ni fire sign kay fire sign? Okay. You do have your number 15. I want to get you drunk at the bottom of the deck. I'm sorry. So, this person wants to say, I'm sorry. Maybe I'm sorry kung ganyan yung iniisip mo regarding sa akin. I'm sorry kung nasasayang yung oras mo dahil sa akin. I'm sorry kung hindi ikaw yung kasama ko or pinili ko or napili ko ngayon. I don't know. Something to do with choices. My life started when I met you. Okay? You do have here maybe. I know you from somewhere. So, anyway, ang mas nagpapakita sa aking color dito is the color black. This is at the bottom of the deck. I want to get you drunk. And this is the color black. And yung gray. So, this is light gray and dark gray. So, you know, the black, dark gray, and gray are all colors for, you know, the death card, Scorpio energy. And kung ano man, if this is a past person or a person wherein tapos na or dapat matapos na, yun na yun. Kasi death card is an ending, death card is acceptance, death card is, you know, marami siyang natutunan nung nakilala ka niya or may mga nalaman siya, natutunan siya, etc. Pero, it feels like hindi ka pa niya ganun kakilala or hindi pa niya alam masyado yung tungkol sa'yo na kung iisipin mo, lalo na kung biglaan lang naman kayo nagkakilala, etc. As in, yung mabilisan lang. Maybe through chat or what. Hindi sapat yun para sa person na to na ma-in love sa according sa iniisip mo. No? Yung iba kasi sa inyo, pwedeng nagkatinginan lang kayo and then parang something na may spark, you feel like itong taong ito ay someone na para talaga sa'yo. Pero hindi sapat yung panahon eh. Parang hindi, okay, there's such thing as soulmate. Okay, sabihin na natin may soulmate. Pero yung soulmate, dadating siya sa buhay mo na meron siyang gagampanan doon. Okay? Hindi yung dahil lang nagkatitigan kayo na may spark na parang mandaming pagkakapareho sa inyo, magkamukha kayo, eh, sasabihin mo, kayo, soulmate mo siya, hindi sapat yon. Okay? I don't know, some of you, kung hindi naman ganun yung story, if this is a past person, talagang may love na involve or may naging story sa inyo or something, and maybe may growth na nangyari sa'yo dahil sa kanya, growth in a way na pwedeng mas naging mas better person ka dahil sa kanya, dahil sa tulong niya. Pwedeng yun, soulmate yun. Kasi andyan siya to help you to, you know, to help you grow. Pero kung wala naman, nagkatitigil lang kayo, etc. And feeling mo may ano, this is not the person na iniisip mo soulmate mo. Maybe this is a false soulmate or false twin flame kind of energy. Okay? I know you from somewhere, so like dito pa lang eh, yung energy is like stranger. Pakiramdam niya, hindi ka pa niya ganun kakilala and yeah. Wala siyang ibang mabanggit dito kundi may kinalaman lang sa pagkikita eh or pagkakakilala.
Kasi sa totoo lang, wala naman siyang masyadong pagkakaalam tungkol sa'yo. So, wala siyang masyadong masabi. Okay? Especially with, I want to get you drunk. Maybe this person wants to know you more. You know, kasi mas makikilala mo yung isang tao when he or she is drunk. Pero hindi naman ibig sabihin nito na gusto ka niya lasingin talaga. Maybe gusto ka lang niyang makilala pa. Parang ganun. But not in a way na para magkaroon ng relationship or what, but rather para mas makilala ka pa at para magkaroon ng tiwala pa siya ng konti sa'yo. So, that's the reading for you. Thank you for watching. Sana nakarelate ka, nakaresonate ka. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madampi TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madampi Vlogs, Libra Philippines. I love you all. Thank you for watching and bye.